Scan, sabi ko scan. So orasan lang natin guys from the coastal area, from the beach hanggang doon sa site mismo. Okay, so paakyat na tayo. Yan, ang ganda naman ng road going to the site. Okay, yung construction site natin, location ng bahay na itatayo natin, project natin. So yan, paahon siya but maganda ang kalsada, maayos yung concrete, semento, maayos na paggagawa. Yan, so if you look at the sides, may mga tanim, yan, mais. So mostly mais ang tanim dito. Peaceful ang environment dito guys, very conducive to meditation. May aso. Ayun, malis okay. Yung first vlog kasi natin is based on a video na pinadala ng aking brother-in-law, which is hindi masyado detalyado. So ito, actual na talaga natin pinuntahan yung site para makita natin kung saan talaga natin i-locate yung bahay at makita natin yung kalsada, yung kanyang approach. Magandang paggagawa itong barangay road na to. I think nandito na tayo sa area.
ito ay blind curve yan. Dito na tayo sa unahan para maglakad-lakad na ako. So ito actually yung location ng entry, yung entry point, yung approach ng ating property. So yan, paakyat konti lang namang ano yan, paahon yan is just about 10 meters. So probably yan ang isemento din natin para hindi mahirapan yung ating sasakyan. Okay, so yan, napakaganda na kalsada. And then going up, okay, yan, papunta pa rin sa taas yan ng mountain. But this is actually the best location dahil kitang kita natin ang dagat. Okay, so ito yung paakyat. Okay, ito yung ating right of way. Okay, may right of way naman tayo. Ito yung boundary ng right of way. Itong mga may malunggay. Yan. Okay, so malaki yung right of way natin. It's about 4 meters from side to side. So yan po ang ating view, yung dagat natin. Okay, so ito yung right of way. At yung may mga tanim na kamuting kahoy, kasaba, that is actually the property na nakuha natin. Okay, yan, hanggang doon yung ano, hanggang doon sa kanto yung paikot actually ito. So naka-L siya pag ganyan yung right of way. Okay, so lampas pa ng property natin. But if kung lagyan natin ng approach dito, mapasiminto natin hanggang dito lang, kasi ito yung ano, ito lang yung property natin sa harap. Okay, that's 459 square meter. It's small to be used as a farm, pero kung bahay-bahay lang, okay na siya, malaki na siya. So diyan tayo maglo-locate ng bahay. Itong may tanim na kamuting kahoy. So dito wala namang magtatayo ng bahay dito, kaya walang obstruction sa line of sight. Makikita talaga natin yung dagat. So yan po ang dagat. Okay, yung blue. Okay, so yan, mga kahoy lang naman ang ano dito. Pero since na pababa na siya, medyo sloping na siya, wala na talagang obstruction sa view natin ng yung sea view natin. Okay, so this is a sea view vacation house actually, kung mapaganda natin. But medyo kailangan ng budget talaga. Ano tayo, medyo magtitipid tayo this time. Medyo kailangan ng malaki-laking allocation. So ito just under the tree. Ano bang kahoy ito? Ay ano, duhat pala ito, lumboy. Okay, nilagay ng pahingahan dito siguro. Pwede na matulog dito yan. Okay,
Sa ilalim yun yung kalsada kanina. Oh, yung makikita niyo yung ano dyan, simento, yan yung kalsada. So wala talaga kuan, walang obstruction yung magiging view natin of the sea. Yan. Okay, very nice, pleasing to the eyes, at parang marirelieve yung stress mo dito. Yan. So nagano din naman sila, nagtanim-tanim siguro sila ng mga iba pang kao dyan. But since elevated yung ano natin, elevated yung lote natin, no? Meron ka talagang view of the sea. So it's a perfect location talaga. So budget na lang kulang, pwede na tayong mag-start, mag-iipon na muna. And this Christmas baka magtaka yung ating mga kaibigan na binibigyan natin ng Christmas gifts. Medyo wala muna tayo this time. At meron tayong project, and hopefully pag natapos to, balik ulit tayo sa dating gawi. Okay, so guys, as we go along, as we pursue this project, i-update ko kayo as to its progress and development. So actually I am doing this kasi baka may interesado ding maging kapitbahay ko. Okay, for sale ang mga katabing properties dito, adjoining properties, and they are selling it at 1,800 per square. Medyo may kamahalan, but I think the location is perfect at medyo sulit siguro. I don't know, 1,800. Yung mga ibang lots dito, yung pataas, nasa 1,200, nasa 1. So yeah, but kung interesado kayo, message lang kayo doon sa baba sa comment section, and let's discuss how you would be able to visit the property. Hindi naman tayo hindi tayo nang-mission dito, tinutulungan lang natin yung seller. Kasi medyo nahingal ako. Yung seller actually is a relative of my wife. So malaki-laki itong binibenta nila. They're selling 400 to 700 square meter cuts. So if you want a bigger one, merong mga 500 dito, merong 600, may 700. Okay, so yeah, this is a perfect location for a vacation house. And lalo na yung mga retirees, yung magre-retire na, yeah, dito maganda dito magpahinga. Fresh ang hangin, fresh lahat. You can have your food direct from the farm if you want. Ayan, mga mais, corn eating people ang mga Cebuano. So yan, marami tayong mais dito. Gulay, malunggay, grabe ang dami, hindi mo kayang ubusin. Yan. Okay guys, we're going back to the main road. Yung nakita nyo kanina ang dagat, doon yung pinaka main road natin, which is as nasukat natin kanina, mga about 4 to 5 minutes to this site. So
yun lang, uuwi na tayo. At by the way, this is located in Hinatilan, Cebu. Ito yung pinaka hometown namin. So hopefully within the year we would be able to start construction, but medyo mag-ipon-ipon muna tayo ng budget. And in the meantime, balik ulit tayo sa Manila at medyo focus muna tayo sa negosyo para makaipon. Thank you guys.